Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senate President Chis Escudero tungkol sa plano ng mga OFWs na maglunsad ng kilos protesta, Zero Remittance Week starting tomorrow, March 28 hanggang April 4. Okay, ang Senate President nagsalita ito sa article ng Inquirer.net. Duterte backers zero remittance to hit economy families. Escudero. So, it is well within the rights of former President Rodrigo Duterte supporters overseas to stage a zero remittance week, Senate President Escudero said on Wednesday, but he reminded them that doing so would affect the Philippine economy and their dependents. Okay? So ito yung exact word na ni Senate President. For me, it is well within the rights. Okay? Karapatan nila yun. But it will hurt not only the economy but also many Filipinos who are relying on their families and loved ones when it comes to sustaining their daily, weekly, and monthly needs. Sabi yan ni Escudero sa kapihan sa Senado Forum. Still, Senate President maintained that it is a peaceful mode of protest that goes well within the country's existing laws. But this will affect our economy and the personal needs of the people, sabi ng Senate President. Okay. Si Undersecretary Claire Castro ng PCO nagpaalala sa mga Duterte supporters to remain calm with their plans to mount a protest action. Sabi niya, Claire Castro na ito if they choose not to send or remit money to their families, it's not only the government that will be affected, but also their own families. So hopefully, we can remain calm in handling this kind of issues. Madaling magsabi, Attorney Yusek Castro, yung kalmado lang. Kasi, hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ng mga OFWs na nagmamahal kay PRRD. Sa inyo po, Yusek Castro, basta bukang bibig ninyo, ang mga Duterte, palagi nyong sinisiraan. Kaya itong nangyari kay PRRD, na nandun na siya, nakakulong na sa ibang bansa, baliwala sa inyo. Hindi kayo makarelate. Anong tawag doon? Wala kayong EQ. Walang emotional quotient. Itong mga OFWs na ito, na tanging presidente na umupo sa bansa na nagbigay sa kanila ng dignidad at karangalan, taas sa kanilang mga purit dangal bilang OFW, si PRRD lang. Kasi nga, Pinoy administration nakakaya sa mga pangyayari. So, mababa ang tingin ng mga amo ng mga OFWs. Pag upo ni Duterte, sabi ng mga OFWs, bilib na bilib daw ang mga amo nila kay PRRD. Kaya, nabuhayan sila ng loob. Tumaas po yung dangal ng OFWs panahon ni PRRD. Ganon sila yung connection ng OFWs kay PRRD. Napakalakas. Maliban pa dyan yung safety ng mga pamilya nila, mga anak nila, mahal sa buhay na nasa Pilipinas. May peace of mind ang OFWs panahon ni PRRD dahil tumahimik na Natakot ang mga kriminal, ang mga adiktos, binidiktos.
O ngayon, itong ginawa ng Administrasyong Marcos, itong amo ni Jose Castro, kinidnap, dinala, nawalan ng soberenya, nawalan ng dangal ang Pilipino. O ngayon, sabi, kalma. Paano mo mapapakalma ang umiiyak na mga OFWs? So itong Zero Remittance Week na ito, it's their only way. Sabi nga ni Senate President Escudero, it's within their rights. It's within, pinapaintulutan ng batas. It's a silent protest. Kaya wag na po kayong manawagan ng kumalma. It will just add insult to injury yung kumalma kayo. Anong kalma-kalma? Bring home FPRRD, yon ang pampakalma sa kanila. Pag maibalik nyo, o kaya nyo bang ibalik? Wala na, tinurn over nyo na. So, basa tayo ng mga comments. When daot, let's go, mga OFW. Julie, Jane, make it a year, 2 years, or 5 years for no remittance. Let's see what is going to happen. Kasi ang sinasabi, pamilya, hindi naman magugutom. 1 week lang na hindi magpapadala. Magugutom ba ang pamilya? Oh, come on. Sabi nga ng isang OFW na basa ko, sanay ang pamilya ko kumain ng saging, kamote at lagutmon. 1 week lang. Paano magugutom ang pamilya sa 1 week? Kaya, relax lang po. Huwag kayong mag-alala. Dahil simula pa lang ito, pagpapakita ng power. Ito na yung, kung may tinatawag na people's power, ito na yan, OFW, silent power. Sabi nga ni Rob Rances, this is a very wise move. Sinimulan lang ng isang grupo, Maisog Croatia. Ngayon, it's now becoming a global movement. Sinuportahan ni Maharlika. Nagpo-post na si Maharlika nga, let's support. Ang dami ng, although, let's make it clear, hindi lahat ng OFWs ay susunod dito. Meron din namang magpapadala pa rin. Kaya, huwag mag-alala ang gobyerno. Kasi it's just a way of protesting. So, let's see what will happen. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig sa Bukidnon dahil ang ating income ay tinutulong natin sa kanila by way of giving yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni si tatay, ang natagaan o gero. Tay, tagaan na gid ka gero. Pwede ito may interview. Lipay kayo siya nga natagaan na mong sin. Oo. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy naman gud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. Og karon kol, unsa inyong maistorya kol nga matagaan na mo og tatagaan na mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bolsot na gid kaayo. Unsa inyong maistorya? Kami sa Ginoo og sa kuan sponsor aning ang una gyud pasalamatan nato ang labong makagahom kay Oo. siya ang naghatag. Labaw pag gyud ang nag-sponsor aning Nagtabang. nagtabang. Pasalamat sa Ginoo. Salamat sa mi og labi na gyud nimo kay di man sa may maka Agwa mo dapat ani. ginabang kung wala mo. Lagi kol. Kamo gyud may kuan. Wala nga So,
Salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Aw, 87. 87. 1988. Aw, 88 day. 19 88. 1988. Naman ko'y bata nga 1988. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una pa ni sa ilahan no? 1988, 25 na meron. Kami pa 25 ko na diri. ni. Unya, dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dungag 13. So, 38. Oo. Katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So pwede ra day mag-angkol ko di sa ako magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni ay. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kayo. Mo man nga ang grasya lagi di na to damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Kisa may magdahom god nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud ni. Oo. So karon nakakuha na. Lagi nagbubol. Nawa sila maapil. Unsa kung wa man sila maapil sa interview? Oo, so karon natagaan naman man inyo ha. Oo, sige. Magampo lang ta sa Ginoo sa panalangin. Oh.